Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon talang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tila baga panibago pong pag-iiba na dahil hindi nga po kinagat yung nakaraan ko po sa inyong ibinalita, di ba? Hindi po nila kinagat na itong si Maine Mendoza ay nagsasorry dahil hindi niya po mabigyan ng anak ito pong si Ibiang. Ngayon, binago po nila. Nagsasorry daw po di umano itong si Maine Mendoza kay Ibiang dahil daw po sa dami ng katakot-takot na pambabash na inabot po ng pamilya nila Ibiang. Yan na po ngayon yung kanyang narrative. At ngayon, nangyari po rito, bago nga po yung TikTok live ng isang Alden Richards, ito nga pong si Kuya Rodolfo, no? Itago po natin siya sa pangalang Kuya Rodolfo, no, na nag-aayos din po ng setup ni Alden Richards, ay natanong nga po, ano nga bang say ng isang Alden Richards dito po sa ibinalita na naman ng Abante News Online at ng iba pang mga bayarang tabloid patungkol po doon sa sinasabi nila na si Maine ay nagsasorry dahil po sa dami ng bash na talagang kinakaharap ng pamilya ni Ibiang. Yan po yung pag-uusapan natin, dahil ika nga po niya talagang pagkunot, tama po ba yung term ko, pagkunot ng kanyang mga kilay ang naging response nitong si Alden Richards. Sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, na pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa kanilang dalawa. Okay? At kung marami ka pang kilalang mga Alden fans dyan, sabihan mo na sila na mag-subscribe na dito sa ating channel at magsama-sama po tayo rito. Okay? At bago tayo magpatuloy pa, narito ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Julie Eleptico. Sabi niya rito, "Good morning, Mr. Pinas. Si Cloney yan at si Alden may Cloney na rin. Kung kayo ang nagsimula since 2015 until now, sa dami ng resibo at ebidensya, may dududa pa rin pa ba kayong kailangan nila tiwala at respect kung ano man ang ginagawa nila hanggang sa matapos ang kontrata at lalabas din ang katotohanan dyan na tayong sasaya, ngayon, nasa showbiz pa sila, sunod-sunuran sa management na umahawak sa kanila, puro nega, lahat, kaya sakyan na lang natin ang mga pangyayari. Dahil sila lang ang sikat sa showbiz. Madumi din ang kalakaran, parang pelikula. Bubugbugin muna ang bida, inaapi hanggang bumangon at gaganti sa mga network kung saan yung sikat, pinasisikat at gumagawa ng paraan na mapag-uusapan sila. Yun ang nangyayari sa ALDA. Pinakamarumi sa kalakaran sa showbiz, kapalan ng muka. Sabi nga ni Sharon Cuneta, pag di mo kaya, out ka. Kaya tayo mga ALDA, lalo na Mr. Pinas, hanggang dulo walang bibitaw. Kahit anong mangyari, maging matatag sa mga challenge na kinakaharap sa ating idol. Laban lang ng laban. Thanks ulit sa updates at di ka nagsasawa sa pag-updates. Hindi malabuhong dumating yung araw na magsawa tayo pagdating sa ganito. Alam niyo naman po ako basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden na hindi natin palalagpasin. Thank you po. Mula naman po kay Miss Emilia Isanan. Sabi niyo rito, lahat na lang ng ginagawa ng ALDA binibigyan nila ng mali siya. Ganyan na ba kababa ang isip nyo? Puro kayo kuda ng kuda. Wala namang mga katotohanan, mga fake news. Ibiang, kami galit na galit sa iyo. Magpabunta na lang para may pinagkakaabalahan ka sa buhay mo, sakang maghanap ka ng lalaki na walang sabit, karingking ka at mababa ang klaseng babae. Isa pa yon, anong retokada na CEO, mahilig din pala sa may asawa, Sanay na sila sa ganyang buhay. Alden, umiwas ka sa mga babaeng mababang lipad, baka madagit ka nila. Kawawa naman ang pamilya mo, asawa mo at mga anak, At
Focus to your family. Sila ang buhay mo. God bless and ingat sa mga mapagsamantalang mga anay. At regards to Lola Grania. Thank you so much po, Miss Emilia Isana. Sa totoo lang ako hindi kinakabahan na baka, alam niyo yun, baka mabiktima si Alden. Medyo malapit po medyo malayo. Dahil nakita niyo naman yung kanyang reaction sa mga larawan, nang siya'y pagpilitang hawakan, nitong babaeng ito. Mula naman kay Nanay Melly, Nanay Melly Maninga, sabi niya rito, hello Mr. Pinas, thank you sa update sa Aldab. Ngayon lang ulit ako nag-comment pero lagi kong inaabangan ng mga balita mo sa Aldab. May tanong lang ako, napanood kong interview kay Sharon. Tuwang-tuwa siya sa news, na nanliligaw kay Catherine sa Alden at sinabi pa siya ni Sharon na magiging masaya siya kung totoo yun. 'Di ba? Lagi niyang pinagtatanggol si Min sa mga basher pero okay lang kung mas gusto niya si Catherine. Thanks Mr. Pinas, sana mabasa mong comment ko. Yan nga po yung marami pong nakapansin yan, pero hindi nila nakita na si Sharon mismo ang nagsabi na hindi totoo. 'Di ba? Kasi sa dami niyang pabulaklak na mga sinabi, doon niya sinabi na hindi ito totoo. 'Di ba? Mula naman po dito walang pangalan, shoutout sa iyo. Nairita kasi siya masyado, meron siyang mas mayaman na kasama at doon ang focus niya. Baka mabawasan ang viewers nila. Kaya to the highest level ang showing niya doon sa love niya, daw ulit, at yun ang phenomenal niya. Kaya deny niya kung iba yan, lumalapit sa kanya, mambubudol, uso mga budol-budol for money, for more money. Well, totoo po yun. Alam niyo naman yun kung sino yung pinakasikat, kung sino yung pinakamapera, yun yung lalapitan. Sabi nga nila, 'di ba? Daig ng mapera ang mga gwapo. Kahit ano pa itsura natin dito, kung tayo naman ay walang pera, alam na natin yan, Ganun din ho sa showbiz. So ngayon, puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Sunahin mo natin si Alden dahil lagi natin inuuna si Main, ngayon si Alden naman, si Alden po mamaya ay may live sa TikTok. Ito po ay sa pagpo-promote ng kanyang Pulang Araw, kung di ako nagkakamali. It is a historical teleserye kung saan makikita natin doon kung lagi na lang tayong binibigyan ng mga pananakop ng mga Kastila, pananakop ng mga Amerikano, ngayon pananakop naman ng mga Hapones, ng mga Japanese ang kanilang ipakikita rito. Kung di ako nagkakamali, si Alden po yung lead role doon at si Dennis Trillo po ay parang, kung di ako nagkakamali, siya po ay isang Hapon doon. Okay? So ngayon, eto nga po, si Kuya Rodolfo nga po, isa nga po sa mga nag-aayos ng setup doon. Alam niyo naman, may pagkamaritas po siya. Nagtanong po siya kay Alden Richards, totoo bang nababash? Ganito po yung tanong niya, totoo bang nababash ang side nila Panot? Hindi naman Panot yung term niya, pero ako lang yung tumatawag ng ganun. Yung side nila Panot, dahil kay Maine Mendoza at dahil sa'yo. Yun yung kanyang katanungan. At ngayon, itong si Alden Richards, hindi po nagresponde. Ang responde lang pong ginawa niya ay pagkunot ng kilay. Okay. Kilala naman po natin ang mga sagutan ni Alden Richards pagdating sa mga ganyang bagay. Sa Alden ay hindi talaga pumapatol sa mga bashers kasi nga, alam niya po, kapag ikaw ay nasa showbiz, talagang pugad ka ng kung ano-ano mga side comments. Diba? Ito naman po may kinalaman doon po sa sentro ng ating mga updates. Ano ba yung sentro ng ating mga updates? Kahapon sinabi ko sa inyo, si Maine Mendoza, sinasabi nga po ng iba't ibang mga tabloid ay humingi ng sorry dito po kay Ibyang dahil hindi po niya mabigyan ng anak, ito pong si Panot. At hindi niya mabigyan ng apo, ito pong si Ibyang. Diba? Ngayon, ano na nga ba itong nagpakunot ng noo? Ng kilay ni Alden Richards? Ito po yung may kinalaman dito po sa panibago nilang palusot. Hindi naman daw pala anak, kundi yun naman pala ay yung dami ng mga nambabash. Okay? So ngayon, ginagawa po nila itong bagay na ito para nga po mabawasan yung mga bashers ng kanilang pamilya. Pero kung ako pong tatanungin ninyo, masyado na pong huli ang lahat. Talagang sa ngayon, hindi po natin mabilang sa daliri ang lahat ng mga taong galit dito po kila Ibyang, lalong-lalo na kanang Panot. 'Di ba? Dahil po yan sa walang humpay na sarswela na meron po sila. 'Di ba? Kung ang akin lang, kung gusto nilang matigil yung mga ganitong bagay, itigil na lang yung sarswela. Parang 1 + 1 = 2 lang yan. Hindi nila po pwedeng i-expect na mamahalin sila ng tao, tulad kung paano minahal ng mga tao si Mina at si Alden.
Okay? Dahil una nga sa lahat, marami nasaktan dun sa ginawa nila dahil sila yung mga tipo ng tao na talagang pumapatol sa mga bashers na never nating nakita from Maine Mendoza and Alden Richards, di ba? Aminin nyo man sa hindi, talagang never pumatol si Maine. Never pumatol si Alden sa mga bashers, ano? Lately na lang pumapatol-patol yung social media account ni Maine. Kung sino man yung may hawak ng social media account niyang yun, ano? Napaka-active. Pero in reality, since 2015, talagang wala, kibit balikat sila. Kasi nga, alam nilang nasa showbiz sila, alam nila na maraming bashers. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.